Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Mugs FM with DJ Chini. Forgiveness. Pagpapatawad. Ang pagpapatawad daw ay isang mahirap na proseso. Pero isang mahalagang bahagi ng pagkakamali ng pagmamahal. Ang pagpapatawad daw ay hindi nangangahulugang ang pagkakamali ay nakalimutan na. Nangangahulugang ang pagkakamali ay pinatawad at may pag-asa pang muling mabuo kung anuman ang pinagsamahan, kung anuman ang pagmamahalan. Dear Max FM, please call me Johnny Emo. Emo dahil mag-e-emote ako ngayon, DJ Chin. Naway wag niyo akong husgahan. Pero narito ang kwento ko at kapupulutan ng aral. May naging girlfriend ako. 17 years old pa lang siya that time. 19 naman ako. Sa isang public school, itago natin sa pangalang Mary. Matalino, masipag, madaling mahalin. Nakilala ko siya sa pamamagitan ng classmate niya na pinsan ko naman. Nag-aaral din ako that time sa private school. Hindi naman ako pangit, hindi kagwapuhan pero charming. Tsaka maganda naman ang pag-uugali ko. Hanggang sa nung nagkakilala kami ni Mary, naging madalas ang pag-uusap namin. Kasama yung classmate niya na pinsan ko. Lagi kasi lang magkasama. Pumupunta ng bahay, kaya nakakausap ko din. Hanggang sa nagkagusto ako kay Mary. Kahit 17 pa lang siya. Pero mag-18 na that time nung nililigawan ko siya. Hindi naman ako nabigo kay Mary dahil sinagot niya ako agad. Pero that time, Chin, hindi ko pa lubusang mahal si Mary. Nagkagusto lang ako sa kanya dahil malambing siyang kausap. Matalinong bata. Ako naman nun, hindi naman talaga love yung nararamdaman ko for her. Sinubukan ko lang. Gusto ko lang siyang kasama. Parang gusto ko na rin maging girlfriend, pero hindi talaga love ang nag-udlot sa akin or ang nag-udyok sa akin para ligawan siya. Ang totoo niyan, ang katotohanan niyan, ginagamit ko lang siya para sa sarili kong interes. Husgahan niyo na ako, pero yan ang totoo. Hindi alam ni Mary kung ano ang mga plano ko sa kanya. Tuluyan ang na-in-love sa akin si Mary at nagtiwala sa akin. Hanggang sa may nangyari sa amin. Bago pa ang naging kaarawan niya, nalaman na lang namin na buntis na siya ng 1 buwan. Yes, Chin, bago pa siya nag-18, nabuntis ko siya. Nung malaman namin, after pregnancy test, parang gumuho ang mundo ko. Lalong-lalo na si Mary, dahil nag-aaral pa siya. Iniisip niya na ipalaglag, pero hindi niya daw magawa. Ako naman, parang hindi ko alam ang gagawin. Naisip ko din na ipalaglag na. Dahil bata pa siya, nag-aaral pa, at ako din, hindi pa ready. Pumunta siya sa bahay at kinausap ako ng masinsinan. Pero matapos nun, Chin, na nag-usap kami,
Hindi na ako nagparamdam sa kanya. Hindi na ako umuwi sa bahay at nagstay ako sa pinsan ko sa malayong probinsya upang iwasan siya dahil ayoko pang maging isang ama. At hindi pa ako ready. Ano ang ipapakain ko sa kanya gayong nag-aaral pa nga ako. At siya din. In short, mag-isa at nagtiis si Mary sa kanyang pagbubuntis. Nawalan siya ng tiwala sa mga tao. Nagkaroon pa siya ng problem daw sa school dahil maraming nangutya sa kanya. Hinusgahan siya. Yun ang sabi ng pinsan ko na classmate niyang malapit or close. Hanggang sa nag-quit daw si Mary. Hindi na natapos ang school. Pero bago yan, masama din ang naging desisyon ng kanyang tatay. Nung nalamang buntis siya, ikinulong siya sa kwarto. Nagdala lang daw siya ng kahihiyan. Wala pang 18, hindi pa nagdadalaga, nakabuo na. O maaaring kengkeng na. Hanggang sa natanggap na rin ng parents daw ni Mary. Inalagaan naman daw siya dahil wala na rin namang magagawa. 5 taon ang lumipas. Mula nang si Mary ay manganak. Still, may communication pa rin sila ng pinsan ko. At ang pinsan ko naman ang nagbabalita sa akin. Hindi na rin daw ako tinangkapang hanapin ni Mary. Dahil nga kinulong na siya at ayaw din naman siyang ipakausap sa akin ng kanyang tatay. Hanggang sa nagpatuloy siya sa pag-aaral while mayroon siyang 5 taong anak. Anak namin. Isang anak na lalaki na kamukhang kamukha ko raw. Yun ang sabi ng pinsan ko. Pinagpatuloy ni Mary yung pag-aaral niya hanggang sa nag-college siya. And one day, pumunta ng isang cafe sa city si Mary. Habang hinahantay niya ang kanyang kape, nakita niya ako. Nagkatitigan kami. Mismong sa likod niya, nakatayo ako at hindi ko siya nakilala. Kaya nang humarap siya sa akin, doon ko napagtantong si Mary pala. Wala pa rin siyang pinagbago. Maaliwalas ang pagmumuka. Maganda. Ako naman lumaki siguro, nagkamuscle, pero nakilala niya pa rin ako. Ako to, si Johnny. Pero in-ignore ako ni Mary. Nagpretend na hindi niya ako kilala. Hinabol ko siya, Chin. Sabi ko kung pwedeng makipag-usap sa kanya. Pero sabi ni Mary, hindi daw siya interesado. Sabi ko, kumusta ka na? Nagpatuloy siya sa paglalakad, Chin. Umupo sa tabi while waiting sa kanyang kape. Ako naman to, parang asong asungot. Kinakausap siya. Gusto kong makita ang anak natin, Mary. Nanlaki ang mga mata ni Mary. Sabi niya sa akin, anak, may anak ka palang kilala. Matapos mo akong iwan, matapos mo akong takasan. Ngayon gusto mo makita ang anak. Sabi ni Mary, sa ilalim ng hukay, doon niya hagilapin ang anak niya. Pero nagpumilit ako na kung pwede kahit isang beses lang, makilala daw niya or makilala ko ang anak ko. Pero ayaw niya pa rin. Hanggang hindi ko siya nilubayan. Sinundan ko siya hanggang nakauwi ng bahay. Nung lumabas ang isang batang lalaki, doon ko napagtantong, yun ang anak ko. At walang nagawa si Mary kundi ang ipakilala ako. Pero Tito Johnny. Nag-bless sa akin yung anak ko. Kamukhang kamukha ko, Chin. Para kaming pinagbiyak na bunga.
Pero nung lumabas ang nanay ni Mary, sinigawan ako. Ano daw ang karapatan kong magpakita doon? Ang kapal daw ng apog ko. Alam ko yon, malaki ang kasalanan ko. Pero ngayong may trabaho na ako, gusto ko sanang bumawi sa kanila. Kahit sa anak na lang namin. Kahit hindi na kami magsama. Kasi naman, Chin, nakonsensya naman ako nung nawala ako, nung tumakas ako sa responsibilidad ko. Nag-aral naman ako mabuti, nagkaroon ng magandang trabaho, at inisip ko pa rin ang anak ko. Inisip ko na isang araw makakabawi ako sa kanya. Pinilit kong maging isang mabuting tao at magkaroon ng isang magandang reputasyon, lalo na sa kumpanya namin. Isa pa, hindi na rin kami pwede ni Mary, kahit sa anak na lang namin. Kasi may girlfriend na ako, Chin. Itago na lang natin siya sa pangalang Sophie. Mabuting tao si Sophie. Nauna siya sa kumpanya hanggang sa nagkamabutihan kami. And we love each other. Sabi ko nga noon, niligawan ko lang si Mary dahil sa personal kong interes. Kaya yung love, hindi ko nakapa nung nakita ko si Mary. Dahil si Sophie ang mahal ko. Ang gusto ko lang naman ang makabawi sa anak ko. Ang problema ko nga lang, hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Sophie na may anak ako sa ex ko. At yun nga, Chin, namomroblema ako kung paano ko aaminin ang isang lihim. Paano ko sasabihin kay Sophie may anak ako sa ibang babae? Paano ko sasabihin ang katotohanan na hindi niya ako iiwan? Hanggang isang araw, nabasa ni Sophie na nag-communicate ako kay Mary at nangungumusta sa anak namin. Nagwala si Sophie kung bakit ko daw siya niloko. Hindi siya makapaniwala na ang isang matinong taong katulad ko daw na nakilala niya, ayun pala ay manloloko. Kung bakit hindi ko daw sinabi sa kanya. Sabi ko, takot akong mawala ka. Nagkaroon kami ng anak ng ex ko bago ka pa napunta sa buhay ko. Nagkaroon ng palitan ng sigawan, Chin. Pero huminahon din siya. Kasi ang sabi ko naman sa kanya, hindi naman ako makikipagbalikan sa nanay. Dahil hindi ko naman yun mahal. Isang linggong pagkakamali ng pakikipagrelasyon sa kanya. Nabuo ang isang bata. Pero umalis si Sophie. Sabi niya, bigyan ko daw siya muna ng space and time na makapag-isip. Hanggang after 2 days, hinayaan ko muna siya. Pero kinumusta ko siya after 2 days. At ang sabi niya, hindi na raw pwedeng magpatuloy pa kami. Dahil kung hindi ko daw aaminin kung hindi niya pa nabasa. At ayaw niya raw na maging kaagaw pa kay Mary na pwede namang maging sila for the sake sa kanilang anak. Kaya sa huli, naging final ang decision ni Sophie na hiwalayan ako. Hindi ko lubos maisip na mawala si Sophie sa mundo ko. Nasanay akong andyan siya. Siya lang ang babaeng gusto kong pakasalan. Hindi ko kayang tanggapin ang desisyon ni Sophie. Kaya pinilit ko siya. Ginawa ko ang lahat to win her back. Hanggang sa pumunta ako sa bahay ni na Mary. Kinausap ko ang parents niya. Nung una, puro galit. Puro masasakit na salita ang narinig ko. Pero tinanggap ko ang lahat ng yon dahil kasalanan ko. Alam ko namang hindi ako ready. Alam kong minor pa ang anak nila nun. Alam kong nag-aaral pa kami pareho, pero hinayaan kong mabuntis ito. Kasalanan ko. At nagsisisi ako, Chin. Sabi ni Mary sa akin, hindi na daw niya ako mapapatawad pa. Wala daw akong idea kung paano siya nag-suffer.
Kung paano siya nag-quit sa school dahil sa kahihiyan. Kung paano siya kinulong ng parents niya dahil din sa kahihiyan. Kung paano daw siya gabi-gabi umiiyak na dapat ay katabi ang asawa o ang lalaki dahil mahirap magbuntis. Pero wala ako sa tabi niya. Kaya hindi na daw niya ako mapapatawad pa. Pero sabi ng parents ni Mary, kung gusto mo talagang mabuo ang pamilya mo, pakasalan mo si Mary. Pero Chin, hindi ko nga siya mahal. Ang nasa isip at puso ko pa ay si Sophie. Gusto ko lang, sabi ko sa kanila, ang bumawi sa anak ko at makilala ako bilang ama. Ngayon naguguluhan ako dahil ayaw na talagang makipagbalikan ni Sophie. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa para manumbalik ang pag-ibig niya sa akin at magtiwala siya uli. Siya lang, Chin. Si Sophie lang at wala nang iba. Pero sa kabilang dako ay nag-iisip ako. Paano ko makakasama ang anak ko? Kung ang kondisyon ay pakasalan si Mary. Anong gagawin ko, mga kamags? Habang nagpapatuloy ako sa buhay ko, walang araw na hindi ko naiisip ang anak ko at ang desisyon kong pagpapakasal kay Mary. Kahit hindi ako napapatawad pa nito. Pero gusto ko pa rin suyuin uli si Sophie. Sana'y payuhan niyo ako. Maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento. Ang inyong kamags, Johnny. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.